Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs sa paghaharang nga kay Attorney Vic Rodriguez. Dito nga natin makikita na talagang gagawin nga ni Kuting ng Norte at Lisa Smugs ang kanilang kakayahan pati na ang kanilang salapi para lamang maharang ang mga pruweba at mga ebidensya na talagang isisiwalat nga ni Attorney Vic Rodriguez. Kung hindi nga sila madadaan sa mabuting usapan ay talagang idadaan ito ta ombudsman. Dito natin makikita na talagang hindi nga papalagpasin itong si Kuting ng Norte at Lisa Smugs at Tambaluslos sa kanilang kabalasubasan na ginagawa sa bansang Pilipinas. Dito nga natin makikita na napatunayan na nga talagang bangag nga itong si Kuting ng Norte na ito at wala nang ginagawa sa loob mismo ng Malacanang at marami ng netizen ang hindi nagbubulag-bulagan sa katotohanan na kung titingnan natin ay talagang kawawa ang bansang Pilipinas sa kamay ng dalawang ito dahil mas na umasenso ay mas lalo pang naghirap. Taliwas nga sa kanyang pangako noon. Nagagaan ang buhay sa bansang Pilipinas, ngunit ang unang-unang ginawa nga ni Kuting ng Norte ay naging Secretary of Department of Agriculture pa nga ito. Ngunit isa pala itong pahin dahil ang kanyang pakay ay pataasin ang mga bilihin at irarason na talagang tumataas ang mga bilihin sa kahit saan bansa. Ngayon nga ay talagang parang nangloloko itong si Kuting ng Norte na ito na hindi na masikmura ni Atty. Vic Rodriguez na isang tagapayo noon ni Kuting ng Norte. Ngunit ngayon ay ilalabas na talaga ang mga baho sa Korte Suprema, lalong-lalo na sa Ombudsman. Well mga kaibigan, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pag-support. Magkakampi tayo and one day sana yung boses ninyo kasama na namin. Yung mga reporters. Okay? Huwag yung mga boss-boss, yung mga julul. Okay. Mga palangga, I don't know, but I'm so happy right now kasi nakita ko si Opa, si Attorney Vic Rodriguez sa New York. So ngayon, actually pinagkaguluhan siya para siyang rock star. Hello, Attorney Vic Rodriguez. I know you're sleeping right now. It's 4 a.m. na in New York and mamaya rarampa ka pa ng bonggang-bongga. But andito lang ako sa malayo man ako sa'yo, but still I'm here. So ngayon mga kababayan, actually naka-message ko si Attorney Valera kanina and napakainit nung pagtanggap talaga kay Attorney Vic Rodriguez ng ating mga kababayan sa New York. Thank you so much po. Alagaan niyo yung ating palanggang attorney, di ba? Alam mo na marami tayong palanggang attorney. Thank you so much sa organizer ng Hakbang ng Maisog and Sara Duterte supporters in New York. Lahat kayo dyan. At lahat ng mga nagsusupport kay Attorney Vic. Okay, mga kababayan. So, actually, itong balita na ito, dapat kahapon to, kaya na ang lola niyo nangarag na. So, eto yung on the way si Attorney Vic pa lang sa aeroplano. I don't know kung narinig nyo na kasi nag-leak na rin tong information na to dito sa Amerika na nagpadala si Bangag at yung kanyang pinsan, di ba? Si Tambaluslos pumunta pa dito sa Jamaica mula sa pag-food poison niya. Dito pala nagrampa sa Amerika at meron siyang, according to our source, na nagbit-bit sila, si Tambaluslos, si Martin Romualdez na kalaban ng bayan ng Jotang Genimas na penguin. Diba? Ganun eh. Penguin. Kikikikik daw gago ang liputan niya. Anyway, mami, tos lukon niya boto kasi liit ng ng cocktail na hotdog. But anyway, sorry naman. Wala, gusto ko namang asar ngayon. Ba't gano'n naman mga palangga? Ito ang chika boom boom. So, ito, nagdala siya, ayon sa ating source, nagbit-bit ng mga hecklers. Okay? Mga panggulo. Okay? Mga panggulo sa mahakbang ng Maisog Rally. Ito si Asian Chinito na aliw na naman sa cocktail hotdog. Ay, nako.
si Jobert, The Good Book. Madam, as lang po, may gaganto pong Maisog Rally dito sa California. Kailan po para makasama? We're working it out. Yeah. So anyway, nagbitbit, ayon sa ating source, sa ating sa Juting Jahas, nagbitbit ng mga panggulo itong si Romualdez at si Bangag, dahil utos ni Bangag yan na bonggang-bongga, para guluhin mga kababayan yung Maisog Rally sa New York. Ito po ay binubuo ng mga iba't ibang grupo sa Jamaica. So ngayon, papaano? Tignan ninyo, hindi lang siya basta-basta nagbitbit. Okay? Kasi bayad yung pamasahe nila at yung bayad sa kanila. Okay? Ay pera ninyo. Pera ng bayan. Okay? Sabi na nag-comment ni Mario Meres, 90 billion sinako na naman ng mga Marcos, Romualdez, Arretotod na ginawa ni panahon ni Ontiveros. Yes, napanood ko ngayon kay Spokes Harry Roque. But we'll talk about that later. Let's focus muna dito sa topic na to para hindi tayo patalon-talon. So nagbitbit ng mga more or less 90 katao para kunyari magrally-rally doon pero manggugulo. Ito mga kababayan, kailangan natin i-intercept. Kailangan natin ahead of time malaman ninyo ang plano ng bangag na gobyernong ito. So imagine ninyo ang bangag noon, bangag ngayon, nagbitbit ng mga yung mga ano na yon, yung mga binitbit ni Tambaluslos na makigulo doon o disrupt nila yung peaceful, not really protest, it's a celebration ng ating mga kababayan sa New York. At ito ay celebration ng Independence Day. So ngayon, yun yung nakarating sa ating information. Pero actually, kailan makausap ko si Attorney Vic Rodriguez kung paano ba yung process ng pagpasok niya sa immigration, naging smooth sailing ba? Kasi nga, nung nasa airplane pa lang siya, may nakarating sa atin na information na nag-fabricate na naman ng istorya etong si Bangag at si Romualdez at si Lisa Tanas para hindi makapasok si Attorney Vic Rodriguez sa Amerika. Okay? Tulog pa kasi si Attorney Vic ngayon, but I hope kapag natapos na yung kanyang event dyan sa New York, makausap natin siya. Ito po yung nakarating sa atin na gumagawa ng paraan hanggang Amerika, itong mga bangag na ito, kung paano pigilin itong ating mga maiisog na mga leaders like Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, but ito, pag pinag-uusapan natin, si Attorney Vic para hindi matuloy dito sa New York o sa Amerika. So, sabi ko nga, hindi ko pa nakakausap si Attorney Vic Rodriguez about kung how smooth ba yung pagpasok niya dito sa immigration. Tandaan niyo, si Attorney Vic po ay private citizen. Hindi siya taong gobyerno. Kung wala siya, kung papasok siya dito sa Amerika as tourist o kung ano yung purpose siya. Di ba? Pag pumapasok ka ng Amerika, tatanungin ka, what is the purpose of your visit? Ano gagawin mo? Ilang days ka? Di ba? So, yung mga ganong simpleng katanungan. So, nakarating sa atin mga palangga, ahead of time pala, merong reporting na ginawa according to my source. Hindi kailangan natin kailangan natin ma-interview si Attorney Vic Rodriguez para malaman natin kung naging smooth ba yung pagpasok niya. Mukhang nakangiti naman siya doon sa airport, nakita ko yung video, but ganun pa man, may finabricate na istorya itong si Bangag, itong si Romualdez, itong si Lisa para harangan si Attorney Vic Rodriguez para makapasok sa Maisog. Okay, so yung ginawa nila, number one, na ma-unsyame o ma-A to A o airport to airport si Attorney Vic pabalik ng Pilipinas. Ginawa nila ng chika boom boom o fabricated para harangin or something, ma-interrogate o yung mga ganong chika boom boom. So, kaya nung nakita ko kanina si Attorney Vic, I'm so happy. Sabi ko, oh my God, I'm glad nakapasok siya at may mga picture yung mga grupo, ganyan-ganyan. But we don't know kung ano yung anong kwento behind the scene. So dahil, again, ito po ay nakarating sa ating information, ginagawa lahat ng mga bangag na ito para harangan ang Maisog Rally. At ito nga,
nagpadala itong nagbitbit actually, si Romualdez, mga bayad pa ito ng pera ninyo, taxpayers money, para manggulo sa June 2. Although, itong organization na ito, itong pagtitipo na ito, actually, it's not rally, this is parada. Guest speaker si Attorney Vic, dapat nga kasali ako doon. Just so happy na nagliliwaliw ako ngayon, so I cannot go. So ngayon, mga kababayan, so nagpadala nga ng 90 katao na bayad nila, bayad pamasahe, bayad paglamon. So tignan natin at kung ano yung gagawin ng mga hinayupak. Kasi mga manggugurgur to eh. Okay? Sabi ni Benji, nag-meet and greet si Attorney Vic. Yeah, nakita ko yun. Nag-meet and greet. Ngayon, mga kababayan, kaya syempre, nung nalaman ko to, inalerto ko yung mga kaibigan natin sa New York na I cannot say here, just to protect. Inalerto natin yung mga palangga natin doon sa New York. Kasi nga dahil sa itong kadesperaduhan ng mga jutang ginimis na mga bangag, lalo na si Lisa Tanas, kasi malapit na kitang kalawitin dyan. At ng taong bayan, kakalawitin ko yung kipay mo, yung kordoroy mong pagmumuka, Lisa, kakalawitin ng taong bayan, napaka-evil to the highest level ninyong mga ginayupa kayo. Imagine nyo, nasa Amerika na, di ba? Actually, mga kababayan, barya lang po ang pamasahe ng 90 katao, 100 tao. Kasi ang nagbabayad niyan, pera ninyo. Pera natin, pera ng OFW, pera ng mga nagpapadala ng remittance. By the way, June 15, no remittance day tayo. Okay? Yan yung protesta natin sa gobyernong ito para maramdaman nila. So, ganun pa man, mga palangga, so gusto nila itong harangan ng maisog rally. Kaya nga, dun po sa mga attend, let's protect Attorney Vic Rodriguez sa June 2. Tomorrow na yan kasi June 1 na kayo dyan ngayon. June 1 na rin pala dito. So, bukas na yan. Protektahan natin, although may mga NYPD, di ba? May mga organisado naman itong mga grupo nila, Attorney Valera, at syempre, again, we have to protect our guests. Kailangan natin protektahan si Attorney kasi eto, wawarningan ko kayo mga kababayan. Unang-una, si Attorney Vic po ay hindi US citizen. Private citizen siya. Pwede siyang i-provoke ng mga jijimonyo na mga inutusan ng bangag noon, bangag ngayon na administrasyon na ito. Papaano? Let's say nagsasalta si Attorney Vic sa forum o sa podium, di ba? Nagsasalta siya ng gano'n. I don't know kung may podium, baka kasi parada ito. Itong mga jejimon na binitbit ni Tambaloslos, at syempre ibiblend nila yun sa mga makakaliwang grupo sa New York. Tandaan ninyo, ang makakaliwang grupo ay kakampi na nila. Wala na nga nagrarally ng mga dilawan, di ba? Kasi kakampi na nila. So, pwede mag-blend in yung binitbit nila at itong mga kaliwang grupo. Sigurado ako yan. May maghahalo yan. Ugali yan ng mga kaliwang grupo. Di ba? Pinondohan na nga ni Marcos Jr. at ni Tambaloslos yung mga makakaliwa sa Kongreso. Kaya hindi malayong mangyari ito. But we have to be very careful, mga kababayan, particularly na po yung mga atin bukas dyan sa New York parade natin. So ginawa nila to sa amin. Noong 2018, nag-party dito sa LA. Nakita nyo naman kung paano kami i-disrupt, paano kami magsigaw-sigaw yung mga jutang ginas na mga kaliwa para guluhin na yung party namin. Very organized po sila. Mga organisado silang makakaliwa or mga jejemonyong guguluhin ang isang tahimik at ang isang peaceful na parada. So at least ngayon alam nyo na kinabukasan, pag may mangyari sa New York, alam nyo na kung sino ang punot dulo nito. Si Lisa Tanas, kasi hindi nila matanggap ng dating Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez ay tinatangkilik o minamahal ng taong bayan na nagsasalita, humahakbang bilang maisog at nakita ng taong bayan na tayo ay nasa tamang direksyon. Kasi sabi ko nga sa inyo noong August 2022, nung ako ay simulang nagnangak-ngak dito,
iilan lang kami kasama si Pebbles Talakera, 'di ba? Iilan lang kami diyan. Tapos ngayon, dakdak lang ba ito? Coincidence lang ba ito? Eh anong ginawa nila ngayon sa mga kinansela nilang, I mean, sinuspend nilang mga governors and mayors, yung mga hinaharang nila mga truck dito sa mga isog rally, yung pagsusuppress sila ng ating malayang pamamahayag, malayang pag-express ng ating mga opinion. So nakikita nyo, so ito hindi lang dahil si Maharlika ay trip-trip lang niya. So nakita nyo na kung paano gipitin ang mga Duterte, ang SMNI, again, yung mga mayors, si Attorney Glenn Chong, si General Macanas. So, ang tinitignan natin dito mga yung pagharang nila ay pagharang nila dito sa hindi pala pagharang. Paghaharang pa lang or panggugulo pa lang sa bukas dito sa maisog rally na ito ng Sara Duterte supporters in New York at iba pang mga grupo, ito po ay may pattern. May pattern na sa Pilipinas, hinaharangan nila ng truck. Dito sa Amerika, maraming palaboy-laboy din na pwede nilang bayaran. Di ba? Nakita nyo naman dyan siguro sa mga TikTok na yan kung anong ginagawa. Yung iba nga nagnanakaw sa mall, less than $1,000 ang pinagtsatsagaan ng mga walang bahay o yung mga bangag na katulad ni Marcos Jr. So pwede silang mag-recruit ng mga bangag sa New York. O ito, bibigyan lang yan tigo $1,000. That's what, 50-something thousand. Again, wala silang pakialam sa pera ng bayan kasi, wala silang pakialam na magbigay ng pera kasi pera ninyo. So kung babayaran nila tigo $1,000, let's say for example, kumuha sila ng 50 ka taong bangag doon sa New York. Maraming bangag doon. That's $50,000 at that's barya. Barya lang yan. I-compare dun sa ating national budget na 5-point-something trillion pesos. Napakabarya. Kayang gawin kasi desperado na nga itong mga julol na ito. Kaya naman hanggang sa Amerika, nakita niyo naman hanggang sa Amerika, gusto nila akong gipitin pero nilalabanan ko yung mga ginayupak na yan. So, ang nakikita ko, and I hope I can interview Attorney Vic after this, no? Na ano ba yung nangyari sa kanya sa immigration, naging smooth sailing ba yan? Kasi usually, ang pagpasok mo sa immigration, napakabilis lang yan. Tatanungin lang naman yan kung ano yung intent mo to visit America, di ba? So, kung ano yung mga nakasulat doon sa application mo or first time mo or whatsoever, tatanungin ka kung tourism ba yan, business ba yan, visiting ng family or anong visa yung, well, definitely si Attorney Vic is tourist visa. So, kailangan malaman natin kung ano yung mga tinanong sa kanya and syempre ang purpose niya is to be part of the Maisog Rally or the part of the parade. So definitely kung yun ang purpose niya, yun dapat yung isasagot niya. But again, dapat magiging smooth lang yan palangga. Kasi pag pumasok ko sa immigration, no, kahit ako, napaka-smooth ko lang. No, first time kong pumasok, as tourist din ako dito, talagang ang tanong lang naman sa akin noon, bakit ka pumasok? Anong purpose mo sa Amerika? Turista lang, for 10 days nga lang ako noon, yung sinabi ko. O saan ka magsistay, Very smooth. Tapos, okay, binigyan ka ng 6 months, ganun. 'Di ba? Binigyan ka ng 6 months na to stay in the US. So, I don't know kung ilang binigay kay Attorney Vic, kasi minsan nabibigyan ka ng 1 month. Depende sa trip ng sasagot sa'yo. Or why I am saying this? Kasi nga mga palangga, nasa aeroplano si Attorney Vic, nakarating sa akin na mayroong tinimbre na fabricated issue dito kay Attorney Vic. Para sa immigration pa lang, maharang siya. Or kung ano man. Okay? Pero I believe dahil ang intention niya is just to be part of the Filipino parade, Independence Day. So kaya naman sigurong ang tawag dito, nakasalusot siya. Kasi normal lang naman sa immigration, di ba? Tatanungin yung mga travel history mo, o nakapunta ka na ba sa Amerika, nakapasok ka na dito. Siyempre, ang Amerika, ang bansa ko dito, ay ini-ensure ng bansang ito yung seguridad. Di ba? Yung seguridad ng mga pumapasok. So, siyempre, mga kababayan, let's say, kunyari, ni-report ni Tambaluslos, o ayan, ano yan, espiya yan, o yung mga ganon. Kasi pwede kang mag-report ng gawa-gawa lang. Lalo na ito mga bangag noon, bangag hanggang ngayon.
kaya talaga nilang mag-create ng anong mga anong kasinungalingan. So kaya nga sabi ko sa inyo, 'pag natapos na si Attorney Vic sa kanyang event, I hope talagang ma-interview natin siya. Kasi sa pagpasok po sa US immigration, kung ikaw ay honest to goodness naman, yung mga nakasulat sa iyong papel, napakadali lang yan. Yung iba nga natatanong yan diyan, eh. Ano yung pagpasok mo sa Amerika o kahit sa Canada, magkano dala mong pera. 'Di ba nakuwento ko sa inyo nung pumasok ko sa Canada, umattend ako ng Jutang Ginines. Oy, Sandra Gombok Palangga, Maisog Canada at Charlene. Naalala niyo 'yun Palangga? Umattend ako diyan ng victory party ni Kuting noong June of 2022. Alam mo bang tinanong ako na ito for your educational na rin. Tinanong ako ng immigration. Sabi niya, "How much money do you have?" Sabi ko, "How much cash pala?" Sabi ko, "I don't have anything." Would you believe, ni isang dolyar wala akong dala nung pumunta ako sa Canada. Wala talaga. Kasi puro credit, utang-utang lang mga hitad. 'Di ba? Oh, credit card queen, you know? So utang-utang lang tapos titingnan niya ako. Yeah, sabi niya, parang ang tanong niya sa akin, ano daw ang isi-spend ko sa Canada. Well, I have my credit card, darling. No, not walang darling. I have my credit card. So, dito pala si Palangga. Hakbang na maisog Canada. O, di ba, Palangga? Yun, nakwento ko na yun sa inyo. So, yun, usually, smooth sailing lang. Kasi syempre yung mga yung papasukan mo mga bansa, Amerika, Europa, usually yan naman yung mga common question eh. 'Di ba? Yung mga financial capacity mo to enjoy, to travel. Pero ako kasi candidly, I'm very honest naman na kasi alam mo kapag nagsisinungaling ka, mararamdaman 'yan ng immigration. May red flag ka agad 'yan. 'Di ba? Pag may inconsistency, alam nila 'yan kung meron kang mga pinagagawa. So, bakit ko sinasabi 'to sa inyo? Kasi na-eksperyensya ko 'to eh. Sabi ko, "Well, I have my credit card." Okay, dinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Na-discriminate pa ako. Kaya gusto ko na ngang kasi akala, eto na nga mga kababayan, akala na siguro Philippine passport pa ako. Kasi yung kasama ko is Philippine passport pa. So, I'm not the type of person naman na iwawagayway ko yung passport ko, no? Bonggang-bongga, 'di ba? Kasi hindi naman katulad ng mga mayayabang diyan na "Uy, ito yung passport ko, da 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 da." Oh, katulad ni Lisa, very New York, eklabouche, mukha namang kordoroy ang mukha. I don't do that. But ganun pa man, pagpasok mo sa immigration, tinitignan lang naman niya yung consistency ng iyong mga sagot. Kung may red flag ba or kung mayroon kang dalang polvoron. 'Di ba? Oh, mayroon kang dalang drogay. Si Marcos Jr., kahit magdala yan ng 1 toneladang drogay na konsumo niya, kahit saan siya pumunta, hindi siya machi-check ng immigration. Kasi mayroon siyang immunity. Kaya yung mga binabaon niya, na mga sinisingot niya, wala nang checking-checking yan. 'Di ba? Singot-singot lang yan, 'di ba? Nakita niyo naman ng isang event, 'di ba? Isang event ba 'yon, yung mayroong mga puti-puti siya dito, hindi naman pwedeng kulangot 'yon, hindi rin pwedeng sipon 'yon, 'di ba? Kasi ang sipon tutulo 'yon. Tapos inabutan siya ng assistant niya, PSD na, 'di ba, ng panyo. Naalala niyo 'yon? Sa event 'yon, i-comment niyo diyan, mga kababayan. Pinunasan niya, siguro bago siyang mag-speech, itumira siya ng pulburon. Hindi niya nakita, hindi siya nagsalamin dahil bangag siya. Nakita yung ebidensya ng pulburon. So again, I'm just saying this kasi pag si Marcos Jr. ang may bitbit na pulburon, hindi nga siya mati-check. Hindi siya dadaan sa immigration kasi nga merong immunity ang julul niya. So ngayon, balik tayo dito sa mga heckler na ito, 'di ba? Ito ginagawa talaga ng mga talunan o yung mga desperado katulad nila Marcos Bangag Jr. para guluhin yung mga peaceful gatherings, peaceful parade para nga masira yung momentum natin, 'di ba? Masira yung ating concentration na ito dapat happy-happy lang tayo. Pakikinggan natin si Attorney Vic para i-deliver niya yung mensahe niya para sa Filipino Americans. So, ang ginagawa ng mga hecklers, bubwisitin ka or haharasin ka, ipoprovoke ka para nga naman, humina yung Espiritu Santo mo, yung espiritu mo na panghihinaan ka. So kung panghihinaan ka ngayon, anong mangyayari? 'Di ba? Successful sila. But ako, I advise to those mga palangga ko po sa New York, let's protect Attorney Vic Rodriguez. Okay?
proteksyonan natin siya para kayong mga gwardiya sibil niya. Dahil ang mga bangag po, bangag noon, bangag ngayon, wala na po yan silang puso. Ang intensyon nila, manatili sa pwesto kasi ayaw nilang makulong sila kapag iba na ang pumalit sa kanila. Dahil alam nila ang pinagagawa nilang kababuyan dito sa mga overwork na PSG, okay, na nakikita ang lahat ng kanilang aktibidades, polboronic, tsuktsak-chenes, party here, party there, kawat here, kawat there. So kaya ganyan ka-desperado yang mga yan. Pinapatahimik tayo like ako kung ano-ano mga black propaganda sa akin. Hello. Bring it on. So ngayon, 'di ba ako dalawang kaso ang final sa akin ni Lisa Tanas dito, pero Lisa, sabi ko sa iyo, hindi ka magwawagi dahil ikaw ang star sa kasong, ikaw ang nag-fund, ikaw ang pumundong jutang Jenemis kang kordoro, yung pagmumukha mo, ha? Gagawin kong tirintasin ko yan. But anyway, mga palangga, we have to fight against this bangags. Ramdam na nila eh. 'Di ba? Ramdam na nila, all over the world na tayo. Kaya sabi ko sa inyo, lahat kayo sa Pilipinas, saan man kayo naroroon, mag-organize kayo ng hakbang ng maisog. Okay? Para labanan natin to. Kasi itong mga ina-hire ni Tambaluslos ni Lisang mga bangag para manggulo, para sirain ang Duterte, sirain si Glenn Chong, sirain si Vic Rodriguez, sirain si Maharlika, lalo na. 'Di ba? Hindi lang actually hindi lang naman nila ako gustong sirain, gusto nga nila akong gurgurin. Dahil sa mga in-expose natin dito, alam mo, ikaw Lisa, pananagutin ka, kita panagutin ka ng Pilipino sa pagiging kidnapper mo sa 2 minor de edad. Kayo nila Teddy Boy Locsin Jr., lahat ng kasabwat mo, pananagutin kayo lahat. Kaya kahit anong pilit nyo dyan sa chat-chat-chat nyo yan, mag-chat-chat ka sa kulungan. Tandaan mo yung hinayupa ka. Kung kahit ano pang harang nyo, mag-hire kayo ng mga walang bahay dito, ng mga palaboy, ng mga bangag katulad ninyo, hindi kayo magwawaging mga julul kayo. Right? Sabi ni Julie, tama kayo Maharlika, takot na takot si Lisa Tanas. Yan. Oo, kaya gusto nila pag-chat yan para manatili ang mga yan sa pwesto. Nakita nyo naman ang martial law. Ang mga PSG mismo umaalma. Hindi ko nga alam kung ano ginagawa ng PSG. Pa, di ba? Bigyan nyo ng isang yan? Masigabong na palakpakan. You know what I mean? Sana may matapang dyan na PSG na magbigay ng isang masigabong na palakpakan para ma-japos na yung mga kajotahan ng mga jutang yawa na yan. Alright? You like my outfit? O, diba? Sabi ni Jessie. Oh yeah, thank you Palangga. Kailan naka-bucket tayo ngayon? Bucket and dramatization. So yun. Bago ko tapusin yung issue kaya Attorney Vic, again, kung may gising pa po sa mga New Yorker dyan, please protect Attorney Vic Rodriguez at mag-ingat kayong lahat. Not only Attorney Vic, Attorney Valera, lahat kayo kasi demonyo yung kalaban natin. Okay? May mga pulis naman dyan, but again, bantayan nyo si Attorney Vic Rodriguez kasi alam mo kung tutuusin, alam mo ito lang yan mga palangga ko. Ano ba kinatatakot nitong bangag na ito? Akala ko ba 31 million ang bumoto sa yung julul ka? Akala ko ba mahal na mahal pa rin kayo ng tao? Which is hindi ka nga maka 10,000 sa live viewers mo, Marcos Jr. Dahil lagi kang nakangiwi, nakaganyan ka, nakabangag-bangag ka. Lagi kayong lutang pa kay Lenny. O pareho kayo. Bakit? Kasi lagi kang may pulboronic. Kung totoong namamayagpag ka pa, okay? Yang mga trolls mo, dapat ang inuulat niyan tungkol sa iyong mga accomplishment. Anong accomplishment mo? Magdurog. Anong accomplishment mo? Kuting. Judictus Benedictus, mag-party, let it be, gagu-gagu ang hindi puta. Abi mo daw, laging bangag. Ganun.
Whisper words of wisdom, let it be, let it be. Gaganong-ganong pang gago daw. Ay, anyway. Dito nga natin makikita na talagang nakakaawa na ang bansang Pilipinas sa kamay ng mag-asawang ito at dapat na silang mawala sa bansa natin at bumaba sa kanilang pwesto dahil hindi na nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Lalong-lalo na't nagsalita na si Atty. Vic Rodriguez. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.